Malakas na ulan po ang naranasan kahapon sa ilang bahagi naman ng bansa. Naging pahirapan tuloy sa mga commuter ang maghanap ng masasakyan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa pagbuhos ng ulan sa Metro Manila, mga commuter na naman ang agrabyado. Stranded ang mga pasaherong ito sa ilalim ng MRT Kamuning Station. Pahirapan at paunahan ang pagsakay sa mga bus. Karamihan pa sa kanila walang payong kahit pa nag-abiso na ang pag-asa na simula ng panahon ng tagulan. Pero ang mga batang ito sa Nia Road imbes na sumilong ay tuwang-tuwa pang naglalaro sa ulan. Dahil sa madalas sa matinding buhos ng ulan, tumaas ang level ng tubig at nawasak ang footbridge sa Bislac River sa bayan ng Bintar sa Ilocos Norte. Pahirapan ang pagtawid ng mga residente ng 4 na barangay. Nakakita naman ng hanap buhay ang ilang residente dahil sa baha. Konti lang, mga 10 pesos. Isang tao. O isang tao. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, wala pa silang sapat na pondo para magpatayo ng tulay. Matinding lamig naman ang gumising sa mga residente ng Kidapawan City. Binalot ng makapal na hamog ang mga lansangan. Kapansin-pansin namang kakaunti na lang ang nag-eehersisyo sa plaza ng lungsod dahil sa lamig. Payo ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, maging I am ready ngayong panahon ng tagulan. Halos isang oras lamang na ulan ay umabot na ng 28 millimeters. Because of the lingering effect ng El Nino, ay ayon sa pag-asa, hanggang isa lamang yung pwede nating maranasan. Kasabay ng pagpasok ng tagulan ang inaasahan mga bagyong darating. May 5 kategoryang bagyo o tropical cyclone depende sa lakas ng taglay nitong hangin. Tropical depression kapag may lakas ang hangin hindi lalagpas sa 61 kilometers per hour o kph malapit sa sentro nito. Tropical storm kapag umabot sa 62 hanggang 88 kph. 89 hanggang 117 kph naman ang taglay na hangin ng severe tropical storm. Kapag mula 118 hanggang 220 kph, tatawagin ng typhoon ang isang bagyo. Mayroon na itong mata. Kung hihigit pa sa 220 kph ang hangin gaya ng bagyong Yolanda, isa na itong super typhoon base sa sukatan ng pag-asa. Sa pagpasok ng Hunyo hanggang isang bagyo maaaring mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Karaniwang sa Bicol region ang landfall ng bagyo at tatawiran ng Southern at Central Luzon. Kung hindi Bicol, may senaryong pwedeng dumaan ng bagyo sa extreme Northern Luzon ayon sa normal cyclone track ng pag-asa. Ayon doon sa pag-asa, ang ibinigay lang kasi nila hanggang October. So mula Mayo hanggang Oktubre, 12 to 17 yung inaasahan nating bagyo. Dagdag mo pa yung darating na Nobyembre at Disyembre na kung saan posibleng apektado na tayo ng La Nina. So posibleng mas mataas yung bilang ng bagyo sa ganong dalawang huling buwan. Ivan Mayrina, GMA News.